kayo, paano yung inyong naging strategy? Mm. Our strategy for 2025 elections is really youth-driven, no? From our volunteers on ground, kahit sa social media. We thank them. A lot of them have really spent ilang oras na mag-house to house, mag-spread ng message sa social media. At may mga nababasa nga kami na kahit sa mga bahay nila, sila yung nagsusulat ng sample ballots para sa kanilang mga nanay at para sa kanilang mga lola. Aha. And at the same time, no, si Senator Risa Hontiveros with lahat ng mga uh, with all that she's shown in her leadership sa Senate in going against China, in holding POGOs accountable and pagpapalaya sa kanila sa ating bansa, that also helped and made very clear kung ano yung panindigan ng Akbayan Party List. Mhm. Ipakilala nating muli ang top-notcher sa party list ngayong 2025 kasi nga ito sabi mo karamihan ay mga kabataan talaga pero hindi natin gustong sa 'di ba yung ngayong henerasyon lamang. Gusto natin makilala rin kayo ng mga may edad na katulad ko o sina lolo o sila lola. Sabihin na nating naimpluwensyahan sila ng mga kabataang ito. I'm sure when they were explaining it to their lolo, lola, and titas and titos na hindi sila magre-represent sa amin pagdating ng araw. Ito yung mga lalaban sa aming karapatan. Siyempre, gusto nilang, pero maliban doon, sige nga, anong marginalized sector ulit, Justine, yung pinaka nire-represent ng Akbayan Party List since you're a multi-sectoral party list? Mm-mm. Tama nga po, we are a multi-sectoral party list. Personally, ako ay nanggagaling sa sektor ng mga kabataan. Nagsimula ako bilang isang working student sa Cebu and naging leader na ng Akbayan Party List. At the same time, kung makikita mo ang mga nominees na bumubuo ng Akbayan Party List mula kay Attorney Chag Jokno, known as a human rights lawyer, have always been with mga manggagawa, mga urban poor, kung kailangan nila ng legal assistance, ay matagal nang kilala si Attorney Chag Jokno na kaakbay nila. And si Kong Percy Sandanya mula naman sa LGBT sector at laging kilala na champion ng SOGI Equality Bill. And si Kong Dada Kiram Ismula mula naman sa mga kababaihan at mga katutubo. Our nominees too are composed of mga manggagawa, si Mercy Abukayon na isa sa pinakaunang babae na unionista sa isang pabrika sa Davao. At karamihan din sa amin ay mga guro and human rights lawyers, farmers, and fisher folk dito na kumakatawad sa Akbayan Party List.